Merry Christmas! Yeah, that's right. Merry Christmas sa inyong lahat, maski din sa inyo mga atheist. Iba talaga ang simoy ng hangin kapag araw ng Pasko. Noong bata pa ako, kailangan kong gumising ng maaga para maligo at magbihis, para makapagpamasko sa mga ninang at ninong ko. Kasama ang mga kaibigan sa paglalakad sa pamamasko. Tapos merong mga ninang at ninong na grabe magbigay ng pamasko. At merong ding hindi nagbibigay at kung makapagtago parang may warrant of arrest. Namiss ko tuloy yan. Kudos at salamat sa mga nagbibigay tuwing Pasko noong bata pa ako. Sobrang nakakamiss. May mga ninang at ninong pa din naman ako na gusto ako bigyan ng pamasko. Pero hindi na kasi ako yung taong malakas ang loob para mamasko pa. Pero sobrang salamat talaga sa mga hinahanap pa din ako para pamaskuhan. Nakakataba ng puso. Pero mahiyain na talaga ako. Ito po Gcash ko. At para naman sa mga hindi nagbibigay at tinataguan kami, putang ina nyo! Bakit ba tuwing araw ng Pasko laging wala kayo? Nung nandito ako sa labas nyo, kanina pa ako pabalik-balik. Putang ina mo, gag. At pwede ka naman lumabas ng bahay nyo at pwede mo naman sabihin na walang wala ka talaga. Pero putang ina naman ninong, kanina pa ako dito sa labas ng bahay nyo. Bigyan mo lang ako ng 20, masaya na ako eh. Tignan mo to si Ninang, binigyan ako ng 20. Tinanggap ko kahit labag sa loob ko. Biro lang. Syempre, hindi ko sasabihin yan. Mabait akong inaanak eh. Nang tumanda ako, naintindihan ko din kung ba't hindi nakakapag-abot dahil walang-wala din naman talaga. At yung iba sa kanila parang sapilitan lang or no choice. Hindi ko ba alam kung bakit sa Pilipinas ang daming ninong at ninang ng isang bata? Sa pagkakaalam ko kasi isa lang ang kailangan to support yung anak mo like sa mga pagbibigay ng gabay sa buhay. Pero syempre, kailangan close friend mo yung ninong o ninang. Pero madami kasi tayong mga close friend eh. Sige, lahat na lang sila. Iba talaga dito sa Pilipinas. Ginawang hanap buhay ang pagkuha ng ninang at ninong. Pag-usapan naman natin ang iba't ibang uri ng inaanak tuwing Pasko. The real ones. Lagi kang ina-approach like nakikipagkwentuhan, nakikipagkumustahan, aabuti ng gabihan sa pamamasko. Yan ang masarap bigyan ng pamasko. The shy type. Yung mga batang kilalang kilala mo na at alam mo na rin na mahiyain sila. Minsan ka lang nila kakausapin pero deserve pa din nila ng pamasko. Dakupal. Lilitaw lang yan kapag Pasko. Blessed tas mamba out kapag nabigyan mo na. At magmamadali yan pumunta sa iba't ibang ninang at ninong niya para matapos kagad siya sa pamamasko. Ginawang speedrun yung pamamasko ang puta. At ang panghuli, sino ka? Hindi mo naman talaga inaanak pero bigla mo na lang naging inaanak. Ah, inaanak pala kita. Nagsabi na ako sa mama mo dati na ayoko. Pero sige, andiyan ka na eh. Wala na. Tanggapin mo na. At para naman sa kukuha ng ninang at ninong ng anak nila, please lang, humingi din kayo ng consent if kukunin nyo kami para maging ninang at ninong ng anak mo. Ano kaya pakiramdam maging inaanak ng mayayaman na tao? Like Manny Pacquiao, Manny Villar. Paramdam naman po. And yo, please, stop forcing your kids para mamasko lalo na sa pagpunta sa mga ninong at ninang nila. Yung tipong yung bata pagod na at ang dungis na, makarating lang sa lahat ng pwedeng mapamaskuhan. And please, stop forcing na magbigay ang mga ninong at ninang na walang wala talaga. Babanat pa yan ng, ano ka ba naman? Isang beses lang magpasko, bigyan mo na tong inaanak mo. Bitch, walang wala nga ako eh. Anong gusto mong ibigay ko? Brief ko? At kapag nabigyan naman, matik na. Laruan sa bata, pera sa magulang. Tabi ko lang muna to anak ha. Kaya natutuwa ako sa mga batang kumakain sa labas after mamasko. Bumabalik sa akin yung mga alaala na gano'n kami ng mga kababata ko every Christmas. Tamang kain sa McDonald's, bili ng madaming BFF fries at burger, food trip na. At hindi ko din maintindihan yung mga taong nagagalit or parang ayaw sa mga ganung bata na sobrang ine-enjoy nila yung mga napamaskuhan nila. Just let them enjoy that moment, okay? Ang mga ibang bata naman, iba ang ganap after mamasko. Diretso na agad sa bilihan ng pellet gun. Ito yung mga batang pwede mong isalang sa gere. Tuwing Pasko naghahanap ng away, tips lang, mas okay ang pistol na pellet gun kaysa sa shotgun. Pero ang magandang ganap din kapag Pasko is yung mga pormahan ng mga tao sa mall. Kahit hindi sa mall, sa kalsada. May mga simpleng kasuotan. Okay, sige, bigyan kita ng 4 out of 5. Nag-effort talaga. Okay, 4.5. Mahal to ng magulang niya. At yung mga taong um ah okay, sige.
Noong bata ako, sobrang saya sa pakiramdam kapag bumibili ako ng damit sa mall pagkatapos mamasko. Gaano kaya ang pagod ng mga nagtatrabaho sa mall kapag malapit ng araw ng Pasko at sa mismong araw? Stressful siguro, no? Kaya maging considerate ka rin sa kanila. Araw-araw kaya silang nakikinig ng mga Christmas carols. Nahihirapan din yan. Speaking of Christmas carols, konti lang alam kong Christmas carols dahil hindi naman kami nagpapatugtog ng ganun every Christmas. Ito ang top 2 na Christmas carols na lagi kong pinapatugtog at ito lang ang alam ko. Last Christmas. Fan lang din siguro talaga ako ni Taylor Swift at iba ang hit sa akin ng kanta na yan like Heaven. Sa lyrics ng kanta na yan, si Taylor Swift daw ay nagregalo ng kanyang puso sa araw ng Pasko at kinabukasan, break na sila. Kaya this year, she gave it to someone special. Pero kaila George Michael ba yung kanta na yon? Yung kumanta ng All I Want for Christmas is bagong short, figure ni Hatsune Miku, headset, and you! At syempre, ang pinaka-highlight bago mag-umpisa ang araw ng Pasko, Noche Buena. Kung saan nagtitipon-tipon ng buong pamilya, minsan kasama pang ibang sanghay ng pamilya para kumain, magkumustahan, at ikumpara ka sa ibang tao. Kapag celebrate lang. Okasyon o nakasanayan na ba talaga na magkumpara na lang palagi? Uy, ano work mo? Wala ho. Trying to pursue my dream. Tignan mo itong pinsan mo. Ang ganda ng trabaho. May side business pa. Naiintindihan ko din naman siguro na concern lang din talaga sila. Pero dadating tayo sa point ng buhay natin na kahit sobrang galing natin mag-aral or what, mahihirapan talaga tayo maghanap ng work. Kahit ang hinahanap ng pinag-applyan mo is no experience about sa field na yan at may nakasabay kang may experience sa interview, mataas ang chance na hindi ka makuha. Bakit ko alam? Based on experience. Pero wag kang susuko. Kaya yan. Okay? Life is a marathon, not a race. Balik tayo sa diwa ng Pasko. Ano ba ang paborito nyong handa kapag araw ng Pasko? Base sa aking nakalap na impormasyon, ang pinakamasarap na handa o inaabangan is lumpia at graham. Madami naman na masasarap na handa. Tara, sila na lang i-judge natin. Spaghetti? Kapag isa to sa handa nyo, abot to hanggang New Year. Fried chicken? Masarap lalo na kapag crunchy at mainit. Palabok? Mas gusto ko to kaysa sa spaghetti. Barbecue? Isa to sa mga inaabangan ko. Crispy pata. Hindi na ako na-excite dito kasi minsan kapag sa handaan, kapag huli ka nakakuha, buto na lang matitira sa'yo. Ham! Hindi masarap. Leche plan. Love it. Lechon baboy. Laging tinitira ng tito at tita. Fruit salad. Naiiwan lang sa freezer. Graham. Syempre hindi pwede mawala yan. Love it. Para sa akin, ang mahalaga sa Pasko ay ang mga makakasama mo sa araw o gabi na yon. Alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat talaga sa every year na pag-invite. Nakakataba ng puso. Hindi ko na din pahabain ng video na to. Kasi para makapag-spend din ako ng time sa family and friends ko bago mag-Christmas. At gusto ko lang din talaga mag-upload ng second video ko dito sa YouTube bago mag-end ang year. And spend time with your family na din guys. Again, Merry Christmas sa inyo guys. Salamat sa panonood ng video ko and sa pag-subscribe. Ito na ang gift nyo para sa akin. Maraming salamat. Yo! Gusto ko lang din magpasalamat sa aking kasintahan and friends sa pagsuporta sa akin. Subukan ko silang i-approach para sa ibang voiceover next video. And shoutout din pala kay Nunun Canon. Comment lang kayo sa video ko if gusto niyo ng shoutout. Kala mo talaga famous ako no? Kapal na mukha. And gusto ko lang din magpasalamat sa inyo sa pag-subscribe and like sa video ko dito sa YouTube. Meron na akong 303 subscribers and 730 plus sa una kong upload dito sa YT. Salamat sa inyo. Of course, salamat din sa mga nanonood and nag-follow sa TikTok and other social media accounts ko like Facebook and Instagram. Maraming salamat sa inyong lahat. Sobrang nakakataba ng pusod.